ang box-type Fredrin ng TLPH. Alam naman natin na meron na mga heroes na pwedeng sumut dito. Baka dito na yata sabihin dito na yata magbago ang TNC sa kanilang diskarte. Maybe get something like a Farsa or a Lilia even or Eve. Instead, yung nakikita natin na Lunox, as much as I am hyped about that Lunox pick para kay Lancy, nandito na tayo sa realidad na hindi yun ganun kadaling gamitin. Correct. Kung ang katapat mo ay isang Fredrin. Napakahirap ng sitwasyon na ito para sa TNC ngayon. And you're looking at the shift na ginawa naman ni Coach Etomax because for the first time, I believe, in this series, ang tinanggal niya ay yung Gatot Kacha, which has consistently been part of Team Liquid Philippines' composition na talagang nagpapahirap kay Zyda in certain situations. Pero akala yata ni Zyda na makakatakas siya just by having that Gatot Kacha out. Tinanggal din naman ni Coach RC yung Fanny at yung Yisun Shin. Yep. Ang masakit dito, ang mind games dito, I mean, the TLPH is Lancelot ba o Fredrin ang ibaban nyo sa amin? TNC, the problem here is naban yung Fanny as well as the Yisun Shin, the usual suspects na pwedeng pang tapat dun sa isang Lancelot. Yisun Shin versus Hayabusa Enjoy, pwede na yun eh. Pero yung Lancelot tas Joy or yun na nga ang pipili dito ng TLPH. Ito yung mas masakit na palaisipan sa TNC. No YSS to answer this. Mapipilitan silang kumuha ng Joy o kaya naman ay Hayabusa. Carl Tusok is back. Going to be Zushin. Isa sa mga heroes na naging successful si Lancy at syempre Hilda ang ipagsasagot. TLPH usually picks up the lapu-lapu pa rin sa mga ganitong senaryo. Now that they have the Lancelot, baka tanky hero na yung kunin nila. Somewhere along the lines of a Uranus o kaya naman Alice. Tapos ang kasabay nun is either Gatot Kacha or in this case kasi Hilda na yung katapat, Hylos. Medyo sagad pala yung, options pa rin dito ng TLPH. Lalo na yung lapu-lapu, Wolf, na nabanggit mo kanina that has served to be a difficulty para sa TNC. I know this is weird, pero yung TLPH actually baka mas mapaganda sa kanila yung Lunox. Baka in this scenario na Zushin yung katapat, tapos merong Hilda, they need that burst damage na pwedeng tumunaw sa isang Hilda. At the same time, magandang lane trial. But Farsa is the safest option para sa TLPH. So Farsa Yura, Farsa Alice, ang ine-expect ko dito na pick nila. And from the looks of it, they're gonna change things up a bit. Just imagine, Wolf, this is a story. Wrapping up the Hayabusa, pero going back to the last two picks ng TLPH, yung madalas na ginagamit. The ace on TNC's sleeve, yung nagagamitin ng TLPH to potentially take them out of the series. And that is a mental game. And also, one in-game decision na nakapag-decide itong si Coach RC. But TNC can choose to ban yung mga JP heroes na ngayon na magpapahirap sa isang Hayabusa like the Khalid, for example. Pero pwede rin naman ang i-focus nila is yung si Oheb. Granger ay pwede pa rin naman gamitin. It's a strong lane. Hindi naman problema doon sa isang Hilda. At yun na nga, pupuruan na si Daddy JP. That's gonna be Hylos. Potentially Gatot Kachas or Khalid as the next. TLPH nagban ng Khalid. Wow. That's interesting. Well, to be fair, TNC naman ang makakuha ng fourth pick priority dahil sa Red 4. They don't want to make any sort of mistake. And if there's anything na alam natin mula sa TNC, yung Hilda na yan na una nilang pinick up, that leaves them some wiggle room. Kumbaga, hindi pa yan fixated in one specific role. Kasi kahit si Trimar sa XP lane, napapagana ito. So, TLPH doesn't want to take any chances. Sure, pwede naman namin piliin yung Khalid para sa aming mga sariling composition. But if TNC gets it, they're gonna play more aggressive. There's gonna be more initiations na ang TLPH kailangan pa nilang mag-ipon ng konti just because they have the Lunox on their side. That's the Harith being banned by TNC. So mixture ng JP tsaka ng Oheb na heroes dito ang binan ng TNC. Well, for TLPH, that is big. Hindi na talaga ibibigay. TNC, ang mas maganda ditong kunin is okay, so that's the Grok for sure. Okay, Grok Zushin, a very strong combo. TLPH, mahirap tapatan yan. I think the safer option dito ay Hylos sana, pero naban nga naman to ng TNC. Ang hirap mag-isip ngayon ng isang room na magsusolve sa lahat ng problems ng TLPH. Siguro, it's weird, Matilda siguro pwede rin para pangahanap dun sa Hilda. Or another hero that comes to mind is that Badang para dito kay Daddy JP.
I can't think of a good hero niya na walang perfect na hero. Mapipili dito si JP. Chip nandun na rin. Rupee. Shortcuts in life. And it is indeed the chip. Invented one. Napipiliin ni Daddy JP. He was backed into a corner. Just imagine, Hilda and Grak, dininayan mula kay Dad. Export. Oh no! It's the Claude! Here you go. Napakagandang pick. A Purify user. Maganda versus the chip. Can deal the damage against the Alice. May Purify option para hindi problema. And then, kaya ding makipagsabayan sa isang Lancelot. A good pick coming out from TNC. However, masasabi ko itong TLPH, nakuha rin nila ang mga tamang pyesa. This Lancelot is gonna be a monster in this game. This is the Lancelot of Carl TZ that we are talking about. Team Liquid Philippines. Gusto na nilang tapusin ang seryeng ito. They want to be the second grand finalist, the second representatives of the Philippines para sa M7 World Championship. Pero para sa TNC Pro Team, they do not want this to be over. This is their best finish mula pa nung Season 9 and they don't want it to end like this. Ano ang resulta? Casters, I think it's time to take the stage. Malalaman na natin kung paano nga ba matatapos o magpapatuloy ang serye na ito. Tatapusin na nga ba ito ng Team Liquid Philippines o magpapatuloy pa ba tayo sa susunod na laro kung manalo ang TNC? Welcome to game number 5 of this Best of 7 series. Ito na yun mga paregoy. It is make or break if you're TNC. Kailangan mo nang pigilan dito yung rumaragas ang stampede ng TLPH and mabalik sa inyo yung momentum doon sa nakuha nilang panalo. And for TLPH, parang kailangan sila din yung mag-set ng tempo dahil nakachip pa sila, ang bilis na mga i-expect natin. Oo, Yeah, yun yun. kailangan ano, sorry, excuse me. Kailangan talaga mabilis yung laro dito ng TLPH, especially with this chip pickup. And I think the idea is yung constant group up and constant fighting yung hinahanap dito ng Team Liquid. But for TNC, meron silang late game aspect dito eh. Pero nung nakita natin yung draft index kanina, parang kaya din tumapat ng Team Liquid pag sa late game kasi may damage din yung mga heroes nila. Oo, yun din naman eh, no, yung Alice eh, kahit ba sabihin nating tank build yan eh, napakasakit pa rin talaga kapag nakababad sa loob ng mga turtle fights and lord fights. And for TNC Pro Team, bukod sa late game na meron mula kay Benny QTA, naabangan din natin kung makakapag-snowball ba dito si Saida Honest Hayabusa. Pero tuloy na lang, no, sinabi ng ating mga panelists, ay ang hanapan niya dito ang historic na Lancelot ni Carl TZ. Ito na yung kumbaga pag kailangan mo na talaga ng isang pangmatindihan, pangdiinan. Yung Lancelot ni Carl TZ, wala nang question dyan. And idagdag mo pa yung factor na kinuha nila yung Lunox away from TNC. Yun yung late game damage na binabanggit mo kanina, Midnight. Yeah, siguro maghahanap ka ng downside. Oh, meron kasama yun. Saida ay pumasok with a shadow. Lugi sa kill. Patay ngayon si Sanji. Lumanit si Saida pero makakatakas pa rin. What good initiation mula dito sa TNC. Actually, ito yung babanggit ko kanina eh. Ang downside ng lineup dito ng TLPH is that yung execution nila dapat almost near perfect. Kasi medyo yung control na meron sila, it's very limited. And for TNC, ang dami nilang ways to actually poke with the Zushin and the Hayabusa. Tingnan mo si JP, magagamit ang flicker niya para makatakas. Grabe. Wall mula kay Chaco para pigilan. Pero Sanji! nandun pala si Sanji para pigilan si Trimar at patayin. Mag-order of Prince pa palayo pero babalikan ni Saida. Pero aatas na rin. Si Lancy pa nga ang kukuha ng kill na yon. Pero nandiyan na naman si JP. Babalik na naman siya para subukang patayin si Chakno. Pero yung turtle ay hawak na ng kill. Simpleng solusyon para sa side ng Team Liquid Philippines. Kunin na rin ang pagong. At dahil dyan, no, close to equalization ng ating goal lead. At this time around, maganda yung ginagawa ng TNC na minamatch nila yung laro ng Team Liquid Philippines. Kasi again, they can actually punish these skills na lumalabas mula sa Liquid. Yung Darkening, yung Order of Brilliance, kung wala ng Gears Darkening, tulad yan, mapapa-force yung mga skills to be used defensively. And this opens up the map for TNC. Kaya naman makikita nyo, may lamang pa rin ang TNC sa gold. Lalo ang game plan, ang buong game plan dito ng TNC is patabain si Benny. O yun din talaga, no? When you have a Claude sa yung lineup, ay gusto mo talaga yung mga labanan. Biglang tinawag ang buong tropa ng Team Liquid na si Trimar ang target nila at papatayin. Pero napatagal ng onte, makakabalik pa naman sa pwesto ibang members ng TLPH. Oo, pero alam mo, medyo baliktad yung sinabi ko kasi if you are side of a TNC Pro Team, ayaw mo ng ganong klaseng labanan kapag early game pa lamang. Siguro pagpatak ng late game kapag 2 items na yung Claude or 3 items, doon mo palang Game gusto time. na makipagsuntukan. Yeah, kaya medyo surprised ako na ang kinuha pa rin ng TLPH is yung chip. Tama si Wolf dito eh, parang walang perfect option. Parang figure poison lang
for TLPH. And ang napili ng Liquid dito is magamit yung Fighter Ruby pagdating ng mid-game na kahit control nila yung side lane, walang problema kasi pwede sila lumaban as 5 anytime they want. But for TNC, again, yung ginagawa nila dito is yung minamatch nila, yung aggression ng TLPH, which does stop TLPH from actually putting any pressure onto the Claude. Oo, yung Claude talaga yung kailangan makapag-farm dito if you're TNC Pro Team. Alam to ng lahat ng mga Claude players natin dyan, wag lang ma-earlyhan, wag lang mabigyan ng sobrang aga. Ayun talaga ang pinakaunang win condition mo. Pero dahil nga sa mga laban na tinitake ng Team Liquid Philippines, ay paunti-unti nang lumilipat sa kanila ang pabor ng gold na umiikot sa loob ng ating laro at magpupunta pa rin sa side ng TNC Pro Team ang control over the map dahil sa crack at hit na nila. Umabot pa nga sa punto na kapag kulod ka, ang goal mo na lang, huwag ka munang mamatay. Kasi alam mo talaga na medyo mahirap yung early game mo. And this time for Benny QT, good naman yun dahil hindi pa siya nabibigyan. Lumaban nga siya ng 1v1 dito kay Oheb. Pero nag-portal papunta doon sa baba. Bigla na lang naligtas yung naghihingalo na ngayon si Carly, si Bayo makakasecure nung pagong. Grabe yung timing nung shortcut mula dito kay JP. Kamuntikan actually si Oheb pero bumalik pa rin siya doon sa may gold lane. Saida! Pumasok si Saida with a Pinasa! shadow. May swerteng bit-bit si Oheb. So might step si Oheb just a bit para maipasa yung shadow kill onto the wave. Men, yan yung mga masasabi natin na 60% skill, 40% timing o luck na dahil dumaan yung wave nakita niya, nakapag-adapt agad. Ang si Trima Ramanata ang bibigyan ng TL. Napakasakit ng tusok mula kay Cortese. May pumasok pang biglang alis at makukuha na naman ang buhay ni Trimar. 3-2 na ang ating kill score at tuloy ang pagpupush para dito sa TNC Pro Team in the mid lane. Napakagandang defense however mula dito kay JP at nakakapag-farm pa rin naman ang ating mga gold laners. Looking at our Infinix in-game equipment, ano bang pwede nating mapansin dito? Ang kailangan yung pansinin is actually yung item ng Claude. Meron na siyang corrosion sight dito. Maganda yung choice na binili niya yung corrosion sight para at least kaya niya makipagsabayan doon sa Ruby, nalimitahan yung movement speed. Especially si Oheb kanina medyo greedy yung pinili niya. Hindi siya bumili ng boots. Nirush niya yung War Axe and kasi meron silang chip eh. Meron siyang shortcut. So hindi niya kailangan maglakad sa mapa. Pero naman niya, sabi niya, medyo malagkit yung corrosion sight. Makati yung slow na Makatis, yung slow na binibigay ng corrosion sight. Hindi ko matikitan eh. And na makukuha pa din naman ni Zaida yung kanyang purple buff. Pero hahamunin ni Cartese ng 1v1. Susubok ngayon, wala siyang puncture at ang execution ay nagamit na pero hindi rin naman ni Rez na ibigay lahat. Kung ikaw si Zaida, kung ako si Zaida, sinado kill ko na yun eh. Sabi ni The Good Boy, kahit nagkamali ako, hindi mo ako kaya. Hindi ko lang gagamitin yung Thornrose ko kasi pag nag-shadow kill ka, insta-dodge yun against the shadow kill. Naghihintayan sila ng mga key abilities eh. Parang at some point eh, sinubukan na lang nilang tigilan na yung laban na yun. Pero mukhang mapapa-flicker palayo doon si JP. Conceal ay nagamit na rin. Sisimula ng TNC Pro Team ang pangalawa at panghuling pagong ng laro ito. Lalabas pa ng portal, nandyan na tinawag na ang buong tropa ng Team Liquid. Pero sa naman nag-aabang doon sa mga lalabas sa likod. Sanji ang nagiging target. Zaida will get the turtle down. Napagandang kayo offended. Pero si Lancy ay susubok pa rin doon na makatakas sa kamay ng cavalry. Pero di na siya papatakasin. Sanford ay buhay pa rin. Kamuntik-muntikan pa si Zaida. Hindi pala kailangan yung lapu-lapu, men. Sanford things. Ang ganda sana ng pagharap ng TNC kaso yung mga damage dealer na naman. Hinarangan. Sinalo ni Sanford yung damage ng Claude at pati na rin ng Hayabusa. And TNC ramdam nila na parang kahit may damage sila, hindi sila makatulong sa tamang lugar. Tsaka parang sa pagjojombag nila doon sa Alice, tila ba'y hindi namamatay. Kasi tatlo-tatlo ang nahihigop ng kanyang passive at hindi na uubos ang passive ng isang Alice ngayon. The moment na may matitikitan siya, pero Charge para kay JP. Siya ang target. Ugi shadow kill. Yes sir. Lancy makakuha ng kill. Si Sanford ngayon ang susunod na target. Nandyan pa rin ang mga members ng TNC. Oheb nasa gitna. Makakatakas pa si Sanford. Nag-dart na nga si Sanji. Target niya si Chaklu. Pero sa likod, si Cartese ang tumahay at sumubok. Pero iniilawan lang ni Lancy. Kita niya lahat. I am offended once again into don't run random execution mula kay Carl. Nabuhat ni Lancy. Makakatakbo. Pero sabi ni Benny Cutie, let me be. Let me do the job. Pero si Zaida pa rin ang kukuha ng kill. at makakatakas pa nga si Benny Cutie doon pero mukhang inaamoy na ng TLPH. Nasaan ka, boy? Benny Cutie goes down. Maganda sana yung nangyari for TNC, but Sanji finds the Claude. Pero tuloy-tuloy pa rin naman yung farm ni Zaida. Yung Hayabusa ay lumalaki pa rin for TNC. So this is good still for the Phoenix
Army, but for TLPH, nagiging problema na si Sanford, men. Kahit pa sabihin natin kanina nakaharap ng magandang team fight yung TNC, isa lang kasi yung call doon. Punish natin kasi wala yung alis dun sa team fight na yun. Pero the moment na sumali si Sanford, humirap na naman yung laban for TNC. Uy, Lancy. Okay, nakita niyo naman doon si JP. Nakahanda din naman sa if ever man na ibibigay pero hindi pa nga binato ni JP yung kanyang shortcut. Nakikita sila ngayon ni Chakno. Binabantayan lang. Oo, at nasilip natin no, sa ating goal difference natin ng BPI. I think 500 lang naman yung diferensya sa bawat ng miyembro bukod na lamang sa Roma. And for Sanford, no, mabibigyan lamang ng bahya. But this is a crucial item pickup mula dito kay Sanji. Sisilipin natin yan sa ating in-game equipment natin ng Infinix. Blood Wings secured para dito kay Sanji. Ito yung kailangan niya talagang gadget para at least kailangan gamitin yung order brilliance ng Chakno. Gumamit ng tech charge para lang makatakas doon sa ipit na ginagawa ng TLPH. Ngayon may Lord, alam nilang walang tech charge. Pwedeng madaliin ito ng TLPH. May Lunox pa sila para mag-burst down kung Sanford. sakasakali. At ang ganda ng pwesto ni Sanford doon sa likod pero mukhang babalik din ang kanyang passive. Half HP on this door, Throne of Ruin onto one. Ginamit na para lang na-immobilize itong si Trimar pero Zaida ay nakapasok. Nakakuha ng isang magandang shadow retry kay Carl. Pa rin mabubuntay. Wow! Tech charge mula kay Chakno. Ito na yung counter-engage. Kung hindi na nakuha yung susubok sila kayong lumaban. Tumitil ng mga buhay. Ohep gets a crucial line of bandit pero si Sanji pa rin ang mawawala. Sa kayo mo na si Ohep. Nandyan pa rin ang Phoenix Army. Tuloy-tuloy pa rin ang apoy at ubos ang mga kabalyero ng TLPH. Ito na yung hinihintay ng TNC. May farm na si Benny. Good blazing duet coming out from Benny QT. And even though nakuha ng Liquid yung Lord, after that Lord fight, wala na yung mga mini stuns nila. Wala na yung Throne of Ruin. Pagdating sa prolonged team fights, lamang dyan ang TNC. At na-equalize na nga ng TNC ang larong ito. May Lord pa naman na kailangan depensahan ng Phoenix Army. At tandaan natin na match point na ang Team Liquid Philippines. Isang panalo na lang ang kanilang kailangan para ma-secure hindi lamang ang Grand Finals kung hindi ang M7 appearance na rin. Pero sa ngayon ay pumupuso pa rin ang Phoenix Army. Kaharang pa rin ang Phoenix Fire. Nabubulag pa rin nila paminsan-minsan ng Phoenix Blast. Zaida! Ay pumasok, di na pinaalis pa. Nakaka-shadow out, kaya naman ay buhay pa. At aatras ang buong Phoenix Army. May kailangan silang depensa ang Lord. Iba ng konti yung mga Hayabusa doon. Napakaganda ng mga timing ni Oheb dito with the mini stuns. Even doon sa Lord Pit, no, nung pumasok si Zaida, na-control siya ni Oheb kaya hindi siya naka-retry agad and lumusot yung retribution ni Carteezy. That was crucial. And ito yung mga moments na kailangan ingatan ni Zaida kasi kayang-kaya siyang i-chain stun at patayin ng TLPH. O sa ngayon naglalaban at nagkikita pa rin dito sa mid lane. Ayaw talagang bitawan ng side ng TNC Pro Team ang mid lane third na to. Isa sa mga pinaka-importanting tore sa loob ng mapa ng MLBB. The moment na bumagsak itong mid lane third na to ay pwede nating ma-expect ang Team Liquid Philippines na mag-invade pa mas lalo. But for TNC, yung 2K gold lead na hawak kanina ng TL ay bumaba na lamang to 200. Nakakasabay na dun sa damage. And tulad nga na sinabi ni Midnight, ito na yung time na pag sumasama yung Claude, it's almost impossible for TLPH na ipanalo yung Clash dahil dun sa sobrang sakit na damage nung Claude ni Benny QT. Yeah. Ang mahirap lang dito for TNC, no, pagdating sa late game, kailangan nilang hanapin yung chip kasi may slow lane advantage sila with the shortcut here and also the Y-walk. And yung threat na global yung presence dito ng TLPH na pwedeng dalhin ni JP yung buong Cavalier sa isang side ng mapa. Kailangan nilang ingatan yung mga pwestuhan ng side lanes. Make sure na kapag may magdidipush ng isang lane or may magdedefend ng isang lane, may kasama lagi na isa. Body-body system for TNC. Si Zaida ay sumusubok pero umalis si JP. Grabe, pinampik! Kasi nakita siya Jack doon. Nakita nga lang siya ni Ganda Chakno nung doon. Ganda nung bait na yun, if ever kunwari umalis bigla yung TNC. Tapos nandun pa si JP. Oo. Oh my Biglang goodness. babalik dun. Tapos di ba pala yung kasama? Yung mga ganun silang play, no? Yun yung nakakatakot. If you are TNC, kailangan mo ngang makita kung nasaan lagi si Dad. Tsaka alam nila na sapat pa rin yung damage na meron sila. Especially kung sila yung mauuna. For TNC Pro Team, yung mga team fights na pinanalo nila ay yung mga oras na sabihin na lang natin medyo nagmimintis sa mga ibang abilidad. Pero mukhang hindi na masyado nagmamatter yun dahil TNC Pro Team binaburst ata nila. Itong Lord na ito, minamadali na nila, pre! Hindi na yata makakalapit pa pero may porta doon. Si Carl TNC pa rin ang makakasecure nun. Throne of Ruins pala kay Sanford. Pero Sanji! mabagsak. Sanji's gonna get Benny Cutie at the process ay maghahabon ng mga members ng DLPH.
tatlo. May JP's tatlo down. pa itong si Zaida. JP's gonna go down. Tumatahi lang si Carlito. Oheb at Carlito na lamang Oh ang my goodness. dedepensa. At itong apat na miyembro ng TNC ay buhay pa. Oo, tatlo ang nakuha ng side ng TNC. Si Benny lamang ang nagbayad. Pero higit sa lahat, kahit pa nagsimula ang TNC, sila ang nagsaing ng Lord. Pero si Cartesi ang sumubo. Sinong kailangan ng Thornrose Retri? Pasok sa portal, Retribution mula kay Carl TZ and Sanji as well. That would have been disastrous for TNC if hindi namatay yung Claude. Carl TZ daw nakikipaglaro sa dalawa. Lalaroin pa niya itong Hayabusa at si Trimar. Yung mga dati niyang kasama sa bootcamp. Sinasalubong ngayon ni Carl TZ. Pero nasa si Chanto. Crucial tech charge. May Thornrose man para makatakas. Nandiyan na naman si Oheb para protektahan. Nakuha pa ni Oheb yung orange buff. Ang daming na-bait out ni Carl Tesi doon. High cooldown ultimates for one Phantom execution. Carlito the Great mula sa TLPH. Ang maganda naman po TNT kahit paano makakadepensa sila. Pero ito na yung shortcut, dinala yung buong TLPH na may bottom lane. At here comes the Lord sa may bandang bottom lane. Kumakaway na ang M7 para sa Team Liquid Philippines. Si Benny! Wala agad yung kanya. Teka lang, naka-winter cup pala. Pero papapagsakit siya ng mga members dito ng TNT. Sanji makakakuha ng kill na yon. Carlito sa likod. Nakatingin pa rin sa base. Nakatingin pa rin ang Team Liquid Philippines. Pero dumidepensa pa ang TNC. Tatawa lang. Wala silang minions. Kaya kakalma muna ang TLPH. Pero may minions sa gitna. Kailangan dumidepensa. Magsisimula muli ng panibagong tsansa para kunin ang mismong game. Para kunin ang mismong serye. At magtutuloy-tuloy ang marcha. Magtutuloy-tuloy. Pero pinipigilan ng apoy. Napapasok na dadarang ang Team Liquid Philippines. May minions na nakapasok. Pero teka lang, ginagawa lahat ni Zaida. Sa palang na Kaya tuloy ang marcha. Papuntang Grand Finals. Papuntang Jakarta. The Golden Stampede is still on. At tuloy pa ang pagmarcha patungong Golden Road ng Team Liquid Philippines. Secured ang Grand Finals. Secured ang ticket patungong M7! At rinig ang enerhiya, ramdam ang lakas ng Pinas. Napakagandang laban na napanood sa loob ng Cuneta Astrodome. Palakpakan pa rin natin ang TNC Pro Team for one of the best runs na nahanap ng isang Filipino org in MPL Philippines to date. Palakpakan para sa Phoenix Army! From being 5th seed, ngayon sila ang opisyal na 3rd dito sa MPL Philippines Season 16. What a good run for TNC Pro Team. It was one of the most competitive season. And ngayon nakita natin kung gaano ka-competitive ang puso, ang tiwala ng TNC. Of course, Prosperity sa kanila, one of the highest runs, one of the deepest runs nila sa playoffs. And of course, nakita natin ang